jo, cho, ko, to, po, ho. Ano ang benefit? Pag sinusulat nyo at sinasabi nyo, nire-read nyo out loud. Never mind kung anong itsura nyo. Normal yan sa nag-aaral ng lingwahe. Yun talaga ang magiging itsura. Kailangan i-position nyo yung lips nyo correctly so you can produce the sound. Okay, next column. Ang katabi niya ay O na nakahiga. Pero ang phonetic respelling niya ay yung O natin. A, E, I, O. Yun ang romanized spelling niya pala. Okay? So, ganun din. Parehong tunog yan yung magkatabi, O, pero ang romanized spelling, nauuna ang romanized spelling ay EO. Yung kasunod, O. Yung O natin. Okay? So, ganun ulit. Basahin nyo ulit. Ko, no, do, ro, mo, mo, so. Matatandaan yan later on ng Oscar nyo, ng lips nyo. Puposisyon ng tama ang lips nyo. Okay? Para makasalita kayo ng tama. Yung kasunod na vowel, ano yan? Yan yung U natin. U. A, E, I, O. U. U. Rounded ang lips. Okay? So, ku, nu, du, ru, mu, bu, su, u, ju, chu, ku, tu, pu, hu. Pag paulit-ulit yung gagawin yun, matatandaan nyo yung tunog ng vowel na yan. Okay, yung isang guhit na ganun, ano ang tunog niyan? Ang phonetic respelling nito ay yung nauna, yung U, sinabi ko na, phonetic respelling. Ang romanized spelling niya, nitong naunang U, ay yung A, E, I, U natin. U lang siya in English. Itong isa, ang yung kasunod, yung isang guhit lang na gano'n, ang phonetic respelling niyan ay EU. Okay? EU. Sa English, ang basa natin dyan ay, kung ang pangalan niya ay Eugene, ang spelling ng pangalan niya ay E-U-G-E-N-E. So, baka may bumasa sa inyo dyan ng U. That's wrong. Because this is sanggol, ang tunog nito ay itong EU na to, itong vowel na to, ganito binabasa. Position your lips like this. Open your camera, I'd like to see you. Position your lips like this. Dali, huwag mahiya. Lahat. Milano parang i-smile kayo or parang natatae. Sorry for the word. Parang iire. O, dali. And then push air out. Yan yun. Yan ang tunog niyan. So, hindi nyo siya mapopronounce ng tama kung hindi nyo isi-shape yung lips nyo correctly. So, para kang nagpupup na nahihirapan kang mag-poop. Umiiri ka. Do you get me, class? Iyan yan. EU. Pag nakalimutan nyo pa yan, ewan ko na lang sa inyo. Okay? Next. Diba, tingnan nyo yung A sa unahan. Eto, nadagdagan lang ng isang guhit. From A to Ya. Okay? So, madaling tandaan yan. Ya. Susunod. From O, nadagdagan ng isang kudlit, naging Yo. So, babasahin nyo siya uli, down. Okay? So, dito tayo kay EU. Kay K, N, D, R. Ganun. Huwag nilang ganun. Okay. Yung kasunod ay Ya, Nya, Ja, Rya. Okay? Malaki ang buka kasi A. Malaki talaga ang buka ng bibig nyo kapag A. Okay? Yung kasunod, Kyo, Kyo, Nyo, Jo, Ryo. Okay, class? Ganun nyo to gagawin. Kahit di ko kayo bantayan. If you want to learn this, para pumasa kayo, kasi may performance test kayo, hindi ito puro written lang, may oral ito. Okay, papupuntahin ko kayo dito sa exam. Yung kasunod, di ba? Kapareho siya nito. Dito siya galing, o. Kailangan ko naka-PowerPoint. Okay, tapos sa module. To. Saan na tayo? Ito ang kamukha niya. O, nadagdagan ng dalawang guhit, naging
yo. So, yan, class. Huwag nyo kakalimutan tong yo na to. Reference yung o na isa lang, ang tangkay. Tapos naging dalawa, yo. Okay? Iyan si yo na polite. Yan yung yo na ginagamit natin. Juseyo, arayo, kwayo. Yung polite form niya, iyan yung yo na ginagamit. Kasi sa special, sa double moums, double vowels, meron din dong yo. Meron din doon na ang tunog ay yo. Okay? Pero ito yung specific na yo na ginagamit pag you want to be polite, yung tunog. Okay? Yan yung makikita nyo lagi sa dulo. Juseyo, kamsaheyo, polite form ng kamsahamnida. Kamsaheyo. Kumaneyo. Kumane is stop. You want to be polite, lalagyan mo ng yo. Iyan yun. Lalagyan mo lang ng ng ung sa unahan. Ito sa Hangul alphabet class. The vowel cannot be written without the ung. Pag mag-isa lang siya. Ang rule kasi sa kanila, ang syllable, sa atin, sa Filipino and English, may syllable tayo na isang letter. Gaya ng ate, anak, alis. Sa English, apple. Diba? Apple, 2 syllable yon. Anak, ilang syllable? 2 din. Anak. Alis, ilang syllable? 2 din. Alis. Ate, 2 syllable din. Yung unang syllable mo, isa lang ang letter. Pag sinulat mo yon, isa lang talaga yung script na isusulat mo. Sa Hangul, hindi. Kasi walang syllable sa Hangul na vowel lang. Tanyo, may kasama siya palagi na eng sa unahan. Okay? Adel. Si Adel, pag sinulat mo siya sa Hangul script, yung amo, merong eng sa unahan. Kasi iyon ang syllable niya. Silent lang si eng. Okay? Nagkaka-sound lang si eng kapag nasa ilalim siya, naging padchim. Doon nyo marinig yung NG na sound. Okay? Maliwanag po? Okay. Pa-practicein nyo to. Ulitin nyo yan. Okay? Uulit-ulitin nyo yan. That is how you will remember. Wala pa dyan yung 11 double moums. Pero andun yun sa syllable sheets na pre-practice. Madali din tandaan. Pansinin nyo yung mga tunog. Pwede nyo siyang i-grupo yung magkakaparehong tunog. Ilan doon yung pare-pareho ang tunog? Puro we. Ilan yun? Ang dami. Puro we. We. Okay? So, okay na tayo dito? I'll stop presenting this one. Let's go back to the PowerPoint. Sa inyo, nagre-relay kayo lagi sa guro. Magiging guro kayo. Pag may module kayo, hindi na nagtuturo ang guro nyo. Mas masinsin nga ang discussion ko dun sa module. Kaya ang lakas ng loob kong magpa-synchronous. Kasi we have to do the tango. Pag nagtatango, ayan, gumawa ako ng module. Kayo ang kasayaw ko Dapat basahin. Hindi pwedeng iaasa nyo lahat sa guro kasi di natin makukover lahat in 3 hours time. Okay? So ito lang, i-correct natin yung mga wrong thinking na nakita ko doon sa output ninyo, which disappointed me and made me sad. Okay. So, part ng Hangul, basic Hangul, basic Korean ang matuto, magbasa at magsulat ng Hangul. Okay? Hence, you have to be able to read Hangul correctly and fluently. Yung automaticity nyo dapat nag-i-improve over time. Of course, I'm not asking about it. Eventually, yung fluency, okay, na sinasabi ko rito ay kagaya ng fluency nyo sa English and Tagalog pag nagbabasa. Okay? Like right now, yung automaticity nyo sa pag-recognize ng mga letters na ito, nakikita nyo sa screen, ay hindi nyo na napapansin. Diba? Isang tingin, alam nyo na objective siyan. Hindi nyo na iniisip na kung anong tunog nung unang letter. Pag isinama sa pangalawang letter, ano ang tunog niya. Hindi na ganun. Wala na kayo sa ganun. You are so fluent already. Your automaticity in letter recognition and reading
Okay, these letters, when they are put together, is that fluent. It's sophisticated already. Are you with me, class? So, sa Hangul, hindi pa ganon. It will take time. Lagi namang ganon eh. Kasi kaya sabi ko nga, kinder tayo. Kinder tayo sa sa Hangul. Okay? Then next, use Romanized spelling. Use knowledge of Romanized Hangul in writing the Hangul script sa una. Okay? Dapat alam nyo kasi yung pagkakaiba ng mga vowels. Kasi minsan pag namali kayo ng gamit ng vowel, doon sa word, maiiba yung word. Okay? Kagaya ng mok, ta, at saka mok. Yung mok na neck at saka yung mokta. Yung to eat. Yung verb na to eat. Magkaiba yung o na ginamit doon. Sa mokta na verb na to eat, sa dictionary form niya, ang ginamit doon na vowel ay E-O. Yun ang Romanized spelling niya. Pero ang basa sa kanya ay O. O din. Yung isa naman, mok. Nandun to sa activity nyo, di ba? Mok, part ng neck. O siya, hindi siya E-O. Isa yun sa mga error na nakita ko doon. Okay? In-spell nila, sinulat nila sa Hangul, samantalang nakasulat na yung Romanized spelling. Ibig sabihin, hindi kabisado. At andun naman yung module, hindi binasa kung anong letter yun. Sana kung in-spell ko yun as M-E-O-K. Yan. Tatama yung pagkakaspell ng patayo na O. Eh, hindi rin tinignan. Yun nga ang mahirap pagka bumira ka ng sagot nang hindi ka nag-aral. Huli ka, pero hindi kulong. Pero mahuhuli ka talaga. Gets nyo? Yung kasabing mahuhuli ka talaga. Kasi pag bumagsak ka sa Hangul, gagraduate ka ba? Hindi naman offered si Hangul, ang FL, ang foreign language, hindi offered ng second sem.